Busy na naman for today's video at samahan niyo ulit kaming maghalo at mag-prepare nitong mga panghanda na order sa amin ng mga client namin. Ito nga mga mi, isinalang na ni Ate Lala ang isang kawang pansit malabon noodles namin. Tuwing gabi mga mi, si Daddy Ken ang nag-aasikaso sa pagbababad ng mga pansit noodles. Di rin po kasi kami nagbibigay ng exact line-up kung ilan yung lulutuin namin para sa kinabukasan. Kailangan kasi talaga naming maibabad ng overnight ang aming pansit palabok noodles dahil nga sobrang tigas nito para less consume na rin sa gas. Tapos lulutuin lang namin siya ng around 5 minutes or 10 minutes, pwede na siyang iahon. Tapos pwede nang iserve. Umaga rin, ipine-prepare namin yung mga pang-toppings tulad ng aming squid ball, kikiam, hotdog, at iba pang mga inilalagay namin sa bawat putahe. Para mamaya mga mi, kapag kaluto na yung mga putahe, lagay na lang din kami ng lagay ng mga toppings. Bali, ang pagkakaluto namin sa toppings mga mi ay dalawang klase. Merong steam at merong prito. Kapag ka squid ball, kikiam, ayan yung mga piniprito namin. Ini-steam naman namin kapag ham at saka hotdog. Dito naman sa aming pasta noodles, pinapakuluan namin to ng 8 minutes. Hindi na po pwedeng lumagpas sa 8 minutes dahil nalalamog na ang pasta. Kahit nga may kamahalan ang Del Monte, mga mi, nag-i-stick lang talaga ako sa pasta nila kasi ang ganda talaga ng outcome. Ngayon nga ay nasa 140 plus na ang retail price kada set nitong ating spaghetti na Del Monte. Medyo nagmahal talaga siya mga mi, pero carry lang, kayang-kaya pa naman ng budget. Dito naman ay ihahanda na namin ang pangmalakas ng ingredients namin sa Maha Blanca. Na-share ko na to mga mi sa aking feed, hanapin nyo na lang. Alam nyo naman mga mi na hindi rin naman tayo mas-secret na tao at sinishare ko kahit papaano yung ibang mga putahe namin. Prepare na ang condensed milk, evap milk at saka gata. Tapos yung mga whole corn ay naka-prepare na rin. Magsasama-samahin na lahat ng mga ingredients. Tapos maya-maya lang ay maglalagay na rin tayo dito ng gatas. Pagkatapos nga mailagay ng evap, saka naman natin ilalagay ang ating condensed milk. Dito lang ay kailangan halo tayo ng halo mga mi dahil pwede siyang masunog at mabilis talaga siya masunog. Papanatili naming sakto lang ang tamis mga mi kahit may condensed and sugar ang aming maha dahil marami po kaming tubig na inilalagay dito na saktong-sakto sa timpla ng aming Maha Blanca. Mga health conscious, wag po kayo mag-alala mga mi kasi in moderate lang naman ang pag-consume nyo ng aming mga putahe. Meron lang mga event sa inyo at napa-order kayo at hindi nyo naman ito aaraw-arawin. Then ayan mga mi, kapag ganyan na yung consistency ng ating Maha Blanca, ibig sabihin na ilagay na yung cornstarch nyan. Then kailangan halo ng halo hanggang sa pinakailalim. Then mga mi ay walang lasa ng cornstarch ang ating Maha Blanca. Kapag meron pa, ibig sabihin hindi pa po yun luto. So kailangan haluin nyo ng haluin hanggang sa mawala yung lasa ng cornstarch. Yung Maha Blanca nga pala namin naka-tray mga mi ay pina-convert niya lang sa tray pero sa 12 inches po talaga yung sukat nun. Nag-add lang siya para sa Tupperware. Tapos eto naman mga mi is mga 12 inches party box. So ayan, pwedeng-pwede kayong pumili kung saan nyo gusto ipalagay. Depende kasi sa bundle na i-avail ninyo sa amin. Diba? Etong Maha Blanca namin palagi itong napupure kasi sakto lang daw yung tamis, hindi nakakaumay at pinag-aagawan nga rin ito mga mi kapag meron kaming pasobra nito. Kailangan din talaga na mailagay agad ito sa bilao mga mi kasi napakabilis po nitong mag-set at kapag nag-set na to pangit na po yung nagiging texture niya at parang nagbibitak-bitak na. Agad-agad na namin ito inilalagay sa aming mga bilao. Tapos dito naman tayo mga mi sa aming spaghetti. Naglalagay po talaga kami ng Reno mga mi para ma-enhance po yung flavor at hindi lang po puro tamis ang matikman nyo sa aming spaghetti. Although ang spaghetti kasi talaga namin mga mi ay may pagka-sweet style, matamis po talaga kami magluto ng aming spaghetti. At etong Reno po ang nagpapabalance talaga ng lasa ng aming spaghetti. Kami nagamit ng ibang brand ng Reno mga mi dahil wala nang masasarap pa sa ganitong klase ng Reno. Amin na akong na-try na Reno mga mi pero wala pa rin makatalo sa lasa ng ganitong brand. Yun nga lang, sa palengke lang kami nakakabili nito minsan sa online. Kapag ready na ang mga putahe, pinapasok na namin dito sa aming dispatching area. Dito po ay naka-aircon mga mi kaya naman sure na hindi talaga maiinitan yung mga pagkain. Pagkatapos nga ng ibang mga putahe namin mga mi, mga bento box naman ang aming ginawa. Merong fried chicken, sandwich, meron ding lumpia, meron ding iba't ibang mga pwedeng pagpilian. 5 pesos lang ang benta namin sa aming mga bento box. Sobrang affordable mga mi at sa mga bilao naman, ang affordable bundle namin ay 9 na pirasong bilao for only 3,500. Bulto-bulto kasi yung mga nag-order sa amin, kaya naman nasasalo talaga namin lahat ng expenses. Pero kung paisa-isa lang mga mi, naku, hindi talaga kakayanin at for sure lugi talaga. Meron kaming pasahod, may mga utilities expenses, mga amortization. Ang dami ng aming binabayaran mga mi, ay kailangan talaga naming magpa-order
mag-order ng marami para masalo lahat ng expenses at hindi magkaroon ng loss. Kaya make sure namin yung quality ng pagkain namin dahil hindi lang naman po benta yung ginagawa namin dito. Nagbi-build din po kami ng trust ng aming mga customer nang sa ganun po ay bumalik po sila sa amin at ma-recommend pa kami. Please mga mi, ayun lang muna ang ganap namin for today's vlog at see you ulit sa aming next vlog mga mi. Bye!